nang marinig ko si Carmela, ang manugang ko, na tinawag akong walang kwentang matanda at sinabing dapat ay sa kanila ang 100 milyong piso, 100 NM. Halos ikinamatay ko ang hiya. Ilang dekada akong nagsakripisyo, binayaran ang bahay at pag-aaral ni Miguel. Pero para sa kanila, isa lang akong ATM na walang pakialam, walang utang na loob. Akala nila, isang lolo lang akong madaling lokohin. Pero hindi nila alam. Hawak ko ang aking trump card. Ang lihim na yaman ko ay hindi ang mana, kundi ang meticulous na record ng bawat sentimong inutang nila. Gusto nilang sirain ang dangal ko. Ngayon, ituturo ko sa kanila ang leksyon ng accountability at hustisya. Kung naranasan mo rin ang sakit na ito, paki-like at share po. Kwentuhan mo ako, saan ka nanonood? Hindi na raw nararapat sa matandang iyan ang ganoong kalaking pera, malamig niyang deklara. Dapat ay sa amin na iyan. Talagang iginiit nilang ibigay ko na lang sa kanila ang lahat. Sabi nila, mas karapat dapat daw sila. Matapos ang napakaraming taon ng pagsasakripisyo para sa kanila, napagtanto kong panahon na para ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng kasakiman. Ang sumunod na nangyari ang nagpahina sa kanila. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa channel at ipaalam ninyo sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Ang crystal stemware ay mahina na nagkiklik habang inililigpit ni Miguel ang aming mga plato sa hapunan. Nag-iingat siya habang inililigpit ang mga tira ng Noche Buena namin. Ang buto ng pabo ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw sa kainan at si Carmela ay nakaupo sa tapat ko. Nandyan pa rin ang ngiti sa labi niya, pero may kinakalkula ang mga mata niya na hindi ko maintindihan. Dad, talagang napakasarap ng handa mo ngayong gabi, sabi ni Miguel, habang balansin niyang hawak ang 3 plato. Doon na nangyari. Nasagi ng siko niya ang sulok ng briefcase ko. Ang kaso ng balat ay nahulog mula sa gilid ng mesa at nagkalat ang mga nilalaman nito sa sahig na kahoy. Ang mga dokumento ng batas ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Bago ako makakilos, nakita ko na ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Nanlamig ang dugo ko nang makita ko kung saan nakatingin ang mga mata niya. 100. Hindi niya matapos ang pangungusap. Mabilis akong kumilos, lumuhod para kolektahin ang mga papel, ngunit si Carmela ay nakasandal na pasulong. Ang leeg niya ay nakaunat para makita ang laman ng papeles. Ang ilaw ng Christmas tree ay nagre-reflect sa puting mga pahina habang sinubukan kong kolektahin ang mga ito. Biglang naging kampol ang mga kamay ko. Dad! Ang boses ni Miguel ay basag na parang boses ng isang teenager. Tama ba? Ang nabasa ko? Ang tinidor ni Carmela ay mahina na tumunog sa plato niya habang inilagay niya ito ng may surgical precision. Anong nabasa ng tama, honey? Tumayo ako. Ang mga dokumento ay nakadikit sa dibdib ko. Wala iyan na dapat niyong alalahanin. 100 milyong piso. Ang mga salita ni Miguel ay bumuhos ng mabilis. Sinasabi ng dokumento ng mana na 100 milyong piso. Ang katahimikan na sumunod ay naging makapal. Parang hangin bago ang bagyo. Ang pininturahang ngiti ni Carmela ay sa wakas ay bumagsak. Ipinakita ang isang bagay na mas nagugutom sa ilalim. Ang kapatid mo, tanong niya. Ang boses niya ay biglang naging banayad, mapag-usisa. Iyong namatay? Tumango ako. Umupo muli sa upuan ko habang ang mga papel ay ligtas na sa aking kandungan. Si Hernan ay namatay 3 buwan na ang nakalipas. Ang mana ay sa wakas na clear sa probate noong nakaraang linggo. Si Miguel ay naupo sa upuan niya na parang pinanghihinaan ng tuhod. 100 milyon. Hindi mo man lang nabanggit. Ang kamay ni Carmela ay nakakita sa braso ni Miguel. Ang mga daliri niya ay tumutugtog laban sa manggas niya. Ibig kong sabihin, alam namin na matagumpay ang kapatid mo pero maingat kong tinupi ang mga papel. Sadyang mabagal. Itinayo ni Hernan ang software company niya mula sa wala. Ibenta niya ito 2 taon bago siya namatay. Ang boses ko ay kakaiba sa aking sariling tenga, malayo. Hindi siya nagpakasal, walang anak. Ako lang ang pamilya niya. Ang mga mata ni Carmela
ay hindi umalis sa mga dokumento sa aking mga kamay. Iyan ay hindi ka pani-paniwala, Rodolfo. Anong pagpapala para sa iyo? Ang salitang iyo ay nakabitin sa hangin na parang usok. Nakatingin si Miguel sa kanyang mga kamay at nakikita ko ang pag-ikot ng mga gulong sa kanyang isip. Ang hawak ni Carmela sa braso niya ay humigpit. Ang mga kuko niya ay nag-iwan ng maliliit na gasgas sa tela ng kamiseta niya. Dad, dahan-dahang sabi ni Miguel, hindi mo na kailangan ng lahat ng perang iyan. Ibig kong sabihin, sa edad mo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tiningnan ko ang aking anak, ang nag-iisa kong anak, ang batang pinalaki ko ng mag-isa matapos mamatay si Marisa, at nakita ko ang isang estranghero. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Tanong ko. Si Carmela ay sumandal pasulong. Ang boses niya ay nagkaroon ng honeyed tone na ginagamit niya kapag may gusto siya. Pamilya tayo, Rodolfo. Dapat magsuportahan ang pamilya at sa pag-iisip kina Amara at Diego. Iginuhit niya ang kamay niya sa framed photos ng aking mga apo sa mantel. Ang pondo sa kolehiyo nila, ang kinabukasan nila. Kailangan talaga namin ng tulong, mahinang idinagdag ni Miguel. Hindi ako tinitingnan sa mata. Inilagay ko ang mga papel sa mesa sa pagitan namin, sadyang mabagal ang mga galaw ko. Ngayon lang naging available ang pera. Hindi pa ako nagpapasya kung anong gagawin ko dito. Pero siguro nakikita mo naman na ang pagbabahagi ang tamang gawin. Ang maskara ni Carmela ay dumulas. Ang tamis niya ay naging pilit. Bata pa kami. May mga pangarap kami plano. Maaari kaming gumawa ng isang bagay na makabuluhan dito. Ang grandfather clock sa pasilyo ay tumunog ng 9:00. Ang malalim na tono nito ay nagmamarka ng oras na biglang naging mahalaga. Tiningnan ko ang aking anak at ang kanyang asawa. Talagang tiningnan ko sila at may malamig na bagay na tumira sa dibdib ko. Ito ay hindi angkop na usapan sa hapunan, sabi ko sa wakas. Ang tawa ni Carmela ay matalim, marupok. Ang pera ay palaging angkop na usapan kapag ito ay nakakaapekto sa pamilya. Tumango si Miguel, natagpuan niya ulit ang boses niya. May punto si Carmela, Dad. Kami ay naghihirap habang ikaw ay komportable. Baka oras na para isipin ang kinabukasan ng iyong mga apo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang mga kasukasuan ko ay nagpoprotesta. Ang mga papel ay kumunot habang kinokolekta ko ang mga ito. Sa tingin ko, dapat nating tapusin ang paglilinis. Dito kayo matutulog, di ba? Handa na ang guest room sa itaas. Nagpalitan ng tingin sina Carmela at Miguel. Mabilis, puno ng kahulugan na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Siyempre dito kami matutulog, sabi ni Carmela. Marami pa kaming dapat pag-usapan. Pumunta ako sa aking kwarto. Ang mga dokumento ay hawak sa aking kamay. Iniiwan silang tapusin ang mga pinggan sa likuran ko. Narinig ko ang bulong nilang usapan na nagsisimulang muli, apurahan at gutom. Ang bahay ay biglang naging napakaliit. Nakahiga ako sa aking kama. Nakatingin sa kisame habang ang digital clock ay nagbigay ng berdeng glow sa buong silid. 11:43 p.m. 4 na oras na ang nakalipas mula nang matapos ang hapunan. At ang tulog ay parang malayo gaya ng buwan sa labas ng bintana ko. Ang lumang bahay ay tumutunog sa paligid ko, nananatili sa Disyembre na lamig. Sa itaas ng aking ulo, may mga yapak na gumagalaw sa sahig ng guest room, mahina ngunit sadyang mabagal. Tapos, may mga boses na muffled sa manipis na kisame na hindi kailanman na-insulate ng maayos. Sinubukan kong balewalain ito sa simula. Sila ay mag-asawa. Kailangan nilang mag-usap, pero ang boses ni Carmela ay tumagos sa manipis na kisame na may talim na nagpaupo sa akin. Hindi nararapat sa matandang iyan ang 100,000,000 piso. Nanlamig ang buo kong katawan. Hinawakan ko ang hininga ko, nagpupumilit na marinig pa. Carmela, hinaan mo ang boses mo. Ang bulong ni Miguel ay halos hindi na marinig. Tulog na siya, Miguel. At tama ako. Sayang ang buong buhay niya sa pagiging ordinaryo,
sa pagtatrabaho sa inip na engineering job niya at pagtira sa napakaliit na bahay na ito. Ang boses niya ay tumutulo sa paghamak. Bata pa tayo. Maaari kaming gumawa ng isang bagay sa perang iyon. Ang mga floorboards ay tumunog habang naglalakad siya. Idinikit ko ang tenga ko sa kisame. Ang puso ko ay humahampas laban sa aking mga tadyang. Baka tama ka, sabi ni Miguel. At ang apat na salitang iyon ay nagpira-piraso ng isang bagay sa loob ng dibdib ko. Naging makasarili talaga siya sa pera kamakailan. Tandaan mo noong humingi tayo ng tulong para sa pagbabayad ng kotse? Kumilos siya na parang humihingi tayo ng mundo. Makasarili. Tawagin ba naman akong makasarili ng sarili kong anak? Hinawakan ko ang mga sheet ng napakahigpit kaya't namuti ang mga buko ko. Eksakto. Ang boses ni Carmela ay lumakas, mas kumpiyansa. Naghirap tayo habang siya ay nakaupo ng komportable. Dapat ibahagi ang mana na iyon. Mas karapat dapat tayo kaysa sa kanya. Pero paano natin siya kukumbinsihin? Tanong ni Miguel. Nakita mo kung paano siya nag-react kagabi. Ipaubaya mo yan sa akin. Ang tono ni Carmela ay naging kalkulado. Ang mga lalaki sa edad niya ay maaaring maimpluwensyahan, lalo na kapag sila ay nalulungkot. At kung hindi gumana ang banayad na panghihimok, tumigil siya. At narinig ko siyang umupo sa kama sa itaas ko. May mga pagpipilian tayo. Anong klaseng pagpipilian? Legal na pagpipilian. Isipin mo, tumanda na siya. Baka hindi na masyadong nakakaisip ng maayos. Pwede nating questionin ang kalagayan ng isip niya. I-claim natin ang undue influence mula kay Hernan. May mga precedents. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na napakalinis kaya't naramdaman ko ito na parang yelo sa aking mga ugat. Hindi ko alam, Carmela. Mukhang matindi iyan. 100 milyong piso, Miguel. 100 milyong piso. Iyan ay matinding kayamanan para sa isang tao na malamang mamatay din sa loob ng 10 taon. Ang kaswal na kalupitan nito ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. 10 taon. Iyan lang ang buhay na inisip niya na natitira sa akin. At kahit iyon ay naramdaman na masyadong matagal para sa kanya. Maaari nating bayaran ang bahay, bumili ng bagong kotse, kunin ang trip sa Europa na palagi nating pinag-uusapan, patuloy niya. Ang boses niya ay nagiging mapangarapin ngayon. Pwede sina Amara at Diego na mag-private school. Maaari tayong mamuhay. Paano kung tumanggi siya ulit? Ang tawa ni Carmela ay mahina at mapanganib, hindi siya tatanggi. Manalig ka sa akin, alam ko kung paano hawakan ang mga lalaki na tulad ng tatay mo. Matagal na siyang nag-iisa. Siya ay vulnerable. Kaunting guilt tungkol sa hindi pagiging nandiyan para sa kanyang mga apo. Ilang luha tungkol sa aming financial struggles. Susuko siya. Sa itaas ko, ang bed spring ay tumunog habang sumali si Miguel sa kanya. Talaga bang iniisip mo na mas karapat dapat tayo sa perang iyon kaysa sa kanya? Tanong niya. Alam ko na karapat dapat tayo. Ano pa ang gagawin niya sa pera? Uupo sa bahay na ito at bibilangin lang. Mayroon tayong buong buhay sa harapan natin. Nagkaroon na siya ng pagkakataon. Ang orasan ay nagpakita ng 12:79 AM. Nang sa wakas ay naglaho ang kanilang mga boses sa bulungan, pagkatapos ay katahimikan. Nakahiga ako roon hanggang sa sumikat ang araw. Tumagos sa kurtina ko. Pinoproseso ang bawat salita, bawat kaswal na pagpapawalang halaga sa aking halaga, bawat malamig na kalkulasyon ng aking kamatayan. Nang marinig ko silang gumagalaw sa itaas ko bandang 7 M, may isang bagay na mahalaga ang nagbago sa loob ko. Ang mapagmahal na ama na nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang walang utang na loob na anak ay wala na. Sa lugar niya ay nakaupo ang isang taong mas mapanganib, isang lalaki na walang natira na mawawala at 100 milyong piso na protektahan. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Ang mga galaw ko ay tumpak at maayos. Ang kusina ay napuno ng mayaman na aroma at umupo ako sa aking maliit na mesa, naghihintay na bumaba sila. Akala nila
ay kilala nila ako. Akala nila ay mahina ako. Malapit na nilang malaman kung gaano sila nagkamali. Umuwi ako mula sa law office. Niluwag ko ang aking kurbata ng may malalim na kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman ko na may kontrol ako. Pumunta ako sa home office ko, ang converted spare bedroom, kung saan ako nagbalanse ng mga budget at nagplano ng mga proyekto sa loob ng 30 taon at binuksan ko ang aking computer. Ang liwanag ng screen ay nagpaliwanag sa aking mukha habang binuksan ko ang isang bagong Excel spreadsheet. Sa itaas, nag-type ako ng Project Justice. Ang background ko sa engineering ay nagturo sa akin na bawat komplikadong problema ay maaaring hatiin sa mga manageable components. Ang sitwasyon na ito ay walang pinagkaiba. Kailangan ko ng data analysis at isang sistematikong diskarte. Nagsimula ako sa alam ko ng husto, mga numero, column A, petsa, column B, halaga, column C, layunin, column D, utang o regalo. 37 taon ng suportang pinansyal kay Miguel ang kumalat sa screen sa maayos na mga hilera. Bayad sa kolehiyo, 2,250,000 dagwara. Gastusin sa buhay habang nag-aaral, 1,750,000 dagwaran. Post-graduation emergency loans, 3,350,000 bandanan. Down payment sa bahay, 2,500,000 diyan. Buwanang suporta, 3,600,000 ganon sa loob ng 3 taon. Ang kabuuan ay nagpahinto sa akin, 13,450,000 dagans. Note, adjusted for a larger total to reflect the true cumulative support over 35 years in PHP, not just the loan principal, making the betrayal deeper. Pero ang mga pattern ay mas nagpapahayag kaysa sa mga halaga. Bawat pangunahing regalo ay sinusundan sa loob ng ilang buwan ng isa pang kahilingan. Bawat oras na sinabi kong oo, lumalaki ang kanilang mga hinihingi. Ako ay naging galamay ng kanilang adiksyon sa pera ko. At tulad ng anumang adiksyon, kailangan nito ng mas malalaki at mas malalaking fix. Binuksan ko ang isang pangalawang spreadsheet, Vulnerability Assessment. Ang mga kahinaan ni Carmela ay halata. Ang kanyang presensya sa social media ay nagbubunyag ng lahat. Isang desperadong pangangailangan para sa katayuan at pag-apruba. Nagpo-post siya palagi tungkol sa mga mamahaling binili, exotic vacations, designer clothes. Ang buong pagkatao niya ay binuo sa pagpapakita na matagumpay sa kanyang peer group. Ang mga kahinaan ni Miguel ay mas malalim. Hindi siya natutong tumayo para sa sinuman, lalo na kay Carmela. Ang kanyang trabaho sa construction ay seasonal at irregular. Nang wala ang aking suportang pinansyal, ang kanilang lifestyle ay babagsak sa loob ng ilang buwan. Ngunit ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang kanilang pagiging entitlement. Hindi nila kailanman hinarap ang tunay na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Bawat pagkakamali, sinuportahan ko ng pera. Bawat masamang desisyon, sinuportahan ko ng aking pagiging mapagbigay. Kinuha ko ang isang legal pad at sinimulan ang pag-sketch ng aking diskarte sa flowchart form sa paraan na nagplano ako ng mga proyekto sa construction sa loob ng mga dekada. Phase 1, Legal Defense, kumpleto. Phase 2, Financial Pressure, handa. Mayroon akong dokumentasyon para sa 7,500,000 duwa sa lehitimong utang nila sa akin. Phase 3, Social Consequences, nakabinbin. Phase 4, Economic Reality, i-execute kapag handa na. Hindi ito paghihiganti. Ito ay accountability na hindi nila kailanman naranasan. Ang orasan ay nagpakita ng 10:30 p.m. nang sa wakas ay isinara ko ang aking laptop. 3 maayos na folder ang nakaupo sa aking mesa. Phase 1 ay kumpleto. Phase 2 ay handa. Phase 3 ay nakabinbin. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa numero ni Miguel. Pagkatapos ay inilapag ito nang hindi nagdadial. Hayaan silang mag-isip na nanalo sila ng kaunti pa. Ang bitag ay nakalagay. Ngayon, kailangan ko lang maghintay na pumasok sila dito. Ang unang mainit na araw ng huling taglamig ay natagpuan ako sa aking hardin. Nagtatanim ng mga early spring bulbs na hindi mamumulaklak hanggang sa susunod na taon. Ang ilang mga bagay na natutunan ko
ay nangangailangan ng tiyaga at tamang oras. Ang tunog ng mga pinto ng kotse na humahampas ay nagpira-piraso ng mapayapang hapon. Ang agresibong hakbang ni Carmela sa aking damuhan ay nagsabi sa akin na naabot niya ang dulo ng kanyang PC. Kailangan na nating ayusin ito ngayon, inanunsyo niya. Si Miguel ay nakasunod sa likuran niya na may folder na hawak sa dibdib niya. Patuloy akong nagtanim, hindi ako tumitingin. Magandang hapon, Carmela. Miguel, huwag kang makipaglaro sa amin, Rodolfo. Sinusubukan kong kolektahin ang mga utang na matagal na ninyong dapat bayaran. Itinulak ni Carmela ang mga papel sa akin. Ang ilan sa mga ito ay regalo. Sinabi mo iyan mismo. Tiningnan ko ang kanilang mga dokumento, nagmamadaling binuo, hindi maayos ang pagkakaayos. Kailan ko sinabi iyan? Ang mga regalo sa Pasko, pera sa kaarawan, tulong sa pagkain, ay documented bilang utang na may pirma ng asawa mo. Gusto mo bang makita ang orihinal na promissory notes? Sumulong si Miguel. Ang boses niya ay desperado. Dad, isipin mo sina Amara at Diego. Ang mga apo mo ay mawawalan ng bahay. Iniisip ko sila sa loob ng maraming taon. Kaya ko documented ang lahat. Tiningnan ko siya sa mata ng direkta. Nagplano ako para sa posibilidad na maging walang utang na loob ka. Ang mukha ni Carmela ay gumulo sa galit. Binalak mo ito mula sa simula. Binalak ko ang accountability. Inaasahan ko na hindi na ito kailanganin. Ang mga balikat ni Miguel ay bumagsak. Carmela, kailangan na nating tumigil. Hindi ito gumagana. Huwag kang sumuko ngayon, matalim niyang sinabi sa kanya. Pero may nagbago sa ekspresyon ni Miguel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tinitingnan niya ang sitwasyon ng malinaw. Dad, nagkamali kami. Ganap na mali tungkol sa lahat. Si Carmela ay umikot sa kanya. Miguel, ano ang ginagawa mo? Ako, humihingi ng tawad sa aking ama para sa 30 taon ng pag-asa sa kanya. Ang boses ni Miguel ay nabasag. Inaamin ko na ikaw ang nagmamanipula sa aming dalawa. Ako'y lumalaban para sa pamilya natin. Ikaw ay lumalaban para sa pera. May pagkakaiba. Tiningnan ko ang aking anak na nag-assert ng sarili laban sa asawa niya sa unang pagkakataon sa kanilang kasal. Ang sandali ay naramdaman na parehong nakakasakit ng puso at puno ng pag-asa. Miguel, inaalok kita ng isang pagpipilian, sabi ko ng tahimik. Tanggapin mo ang responsibilidad para sa utang mo at magtrabaho para sa isang payment plan o harapin mo ang bankruptcy kasama si Carmela. Pero ang libreng pera ay titigil ngayon. Ang mga mata ni Carmela ay nag-apoy sa galit. Pumili ka, Miguel. Siya o ako. Tiningnan ni Miguel ang pagitan namin, ang asawa niya sa loob ng 10 taon at ang ama na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang desisyon ay tumagal ng mas matagal kaysa sa dapat, ngunit nang dumating ito, malinaw ito. Pinili ko ang tama. Sa wakas, ang sigaw ng galit ni Carmela ay malamang na narinig 3 blok ang layo. Sige, sirain ninyo ang isa't isa. Hindi ako magiging alipin mo, Miguel. At hindi ako manonood na magpakababa ka sa kanya. Nag-aalboroto siyang pumunta sa kotse nila. Inihagis ang folder niya sa lupa. Ang mga papel ay kumalat sa aking damuhan na parang mga nahulog na dahon. Kung hindi ka sasakay sa kotse na iyan sa loob ng 30 segundo, huwag ka nang umuwi. Tiningnan ni Miguel ang makina na nagsimula. Ang mga gulong niya ay umingit habang umaatras siya palabas ng aking driveway. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang upang sumunod. Babalik siya, sabi niya ng tahimik. Malamang. Ang tanong ay kung tatanggapin mo siya ulit. Lumuhod siya sa tabi ko, pinipulot ang isa sa mga spring bulbs. Pwede ba akong tumulong sa pagtatanim? Inabot ko sa kanya ang isang maliit na pala. Ang mga ito ay hindi mamumulaklak hanggang sa susunod na tagsibol. Ang ilang mga bagay ay nangangailangan ng oras upang lumaki ng maayos. Nagtrabaho kami sa komportabling katahimikan habang ang araw ay nagsimulang lumubog. Ang aking anak talagang naroroon sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, natututo na magtanim ng mga buto na nangangailangan ng tiyaga at pananampalataya. Dad, sabi niya sa wakas,
Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad para sa 35 taon ng pagiging makasarili. Magsimula ka ngayon. Gumawa ka ng iba't ibang pagpipilian sa hinaharap. Ang utang, babayaran ko ang bawat sentimo. Baka tumagal ng maraming taon. Alam ko na gagawin mo. Kaya ka nandito nagtatanim ng bulaklak sa halip na umalis kasama si Carmela. Ang Golden Hour Light ay nagbigay ng lahat ng posibilidad ulit. Isang ama at anak na nagtutulungan, sa wakas ay nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Ang mga bulb na ito, sabi ni Miguel, hinahaplos ang lupa sa paligid ng huli. Hindi talaga sila mamumulaklak hanggang sa susunod na taon. Sa susunod na tagsibol, ang pinakamagagandang bagay ay sulit hintayin. Tumango siya, nauunawaan ang mas malalim na kahulugan. Ang ilang mga relasyon, tulad ng ilang mga halaman, ay kailangang mamatay pabalik sa mga ugat bago sila makapag-grow ng maayos ulit. Habang ang dilim ay tumira sa aking hardin, tiningnan ko ang maayos na mga hilera ng mga itinanim na bulb at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Pag-asa para sa kinabukasan, ang tunay na pag-ibig ng pamilya ay nangangailangan ng respeto, hindi lang obligasyon. Ito ay humihingi ng accountability, hindi lang pagpapatawad. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, mayroon akong pareho. Mula sa aking bintana, pinanood ko silang umalis. Ang kanilang galit, ang kanilang mga banta, ay wala ng epekto sa akin. Nasa kanila ang aking pera sa loob ng 35 taon at ang kapalit? Tinawag nila akong matandang walang kwenta. Ngayon binayaran ko na ang aking huling utang sa kanila. Ang utang ng pagiging mahina. Kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang lawyer ko. Panahon na para simulan ang phase 2 ng aking proyekto, hustisya. Nagsimula sila ng giyera na hindi nila kayang manalo. Akala nila matanda lang ako, pero nagkamali sila. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking leksyon ng kanilang buhay. Ang trap ay nakahanda na. Abangan ang susunod na mangyayari.